Malalim ang naging paghinga ni Irina habang inililibot ang mga mata sa buong sala. Ang bawat madadaanan ng mga mata niya, nasisigurado niyang mas mahal pa sa buhay niya. Ayusin mo ang mukha mo, Irina. Ang haba na naman ng uso mo. Hindi ka mukhang welcoming. Agad na nalipat ang tingin ng dalaga sa kanyang ina, bago pinagdikit ang kanyang labi at pinaglaruan ng mga daliri niya na kani-kanina lang hawak ang kanyang maleta. Ma, hindi ba't masyado atang maaga para lumipat tayo dito? Hindi talaga mapakali ang isip niya. Naglalakbay sa buong mansyon ng mga mata niya. Parang nasisilaw siya sa napahagarang disenyo ng buong mansyon. Ang chandelier na ito, mukhang mas mahal pa sa dati nilang apartment. Ano ka ba? Paulit-ulit tayo dyan. Gusto ng Uncle Eric mo na nandito tayo. Total, ikinasal na rin naman kami. Anong gusto mo? Hiwalay ang bahay namin mag-asawa dahil lang sinabi mo? Mas lalo pa niyang nakagat ang labi. Hindi naman yun ang ibig niyang sabihin. Ubod kasi ng yaman ng bagong asawa ng kanyang ina. 6 na buwan pa lang itong kilala ng ina niya, nang bigla na lang itong sabihin sa kanya na nag-propose ito. 3 araw lang ay tinagal, ikinasal agad ang mga ito. Welcome to our humble home. Kanina pa ba kayo naghihintay? I'm sorry, may tinapos na ako meeting. Agad na nagangat siya ng tingin. Doon natagpuan niya ang lalaki na palapit sa kanyang ina, bago ito marahang hinagkan sa pisngi. Oh, Irina, I'm so glad na pilit ka nitong mommy mo to stay with us. Agad naman siyang tinapunan ng tingin ng ina at pinandilatan. Napalunok siya ng laway bago tipid ng umiti. Ah, yes po. Bago pa siya makahanap ng magandang sasabihin, umeko sa kabuuan ng mansyon ng sunod-sunod na tunog ng high heels. Agad na napaangat siya ng tingin sa napakagarang staircase. Magkasunod na bumaba doon ang 2 babae at 1 lalaki. Halos hindi niya maigalaw ang katawan para humakbang man lang kahit papano. Masyado siyang na-starstruck sa kagandahan ng mga ito, na tila ba mga Greek god at goddesses. Irina, meet my daughters, Eleanor and Shira. Ang dalagang tinuro nito na si Eleanor, pinagtaasan lang siya ng kilay. Samantalang malawak naman ang umiti sa kanya ang isa. Halos mahulog ang panga niya dahil sa 3 magkakapatid. Naiiba ito. Para bang may sarili itong spotlight at may kumikinang sa paligid nito. And this is my son, Erickson. My junior. Anito bago proud na tumingin sa binata. So siya yung sinasabi niyang stepsister namin. Oh my God, so ugly. Gusto niya mapangiwi sa sinabi niya ni Eleanor, pero nang tignan niya ang reaksyon ng ina parang umaagree pa ito sa sinasabi ng bruhang ito. Hey, don't be so rude, she's cute. Kontra naman ni Shira bago itong umiti sa kanya. Don't mind them, Iha. They are just so spoiled. This is their first time to have another sister. Step, sister. Matigas at sabay na sabi pa ni Eleanor at Erickson. Gusto niyang umirap. Gusto niyang barahin ang mga ito. Parang ginusto niya na sabihin hindi naman talaga siya parte ng pamilyang ito. Ayaw niya, pero wala siyang choice. Don't mind them. By the way, are you ready for your internship tomorrow? Ang tinutukoy ni Shira ay ang unang araw na pagpasok niya sa kumpanya ng mga ito. Isa rin ito sa kinaiinisan niya sa kanyang ina. Kaya naman niya maghanap ng magandang trabaho dahil nakapagtapos siya ng kolehiyo at marami na rin siya experience sa naglalakihang kumpanya. Ngunit ayaw magpatalo ng pride ng kanyang ina. Inalok daw ito mismo ng bago nitong asawa at nakakahiya raw kung tatanggihan. Yes. Napaghandaan na rin naman kahit papano. Nagulat siya nang bigla na lang itong umangklas sa braso niya. Dahil doon bumilis pa ang tibok ng kanyang puso. Come, I'll show you your new room. I personally prepared it for you. Excited na anito bago siya hinila na lang basta-basta.
Here she goes again. Ang dali-dali niya talaga mauto. Why not even consider you as his heiress? Hirap ni Eleanor na hindi naman pinansin ng dalagang humihilos sa kanya ngayon. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkabigla. Nakapasok na agad sila sa isang kwarto sa second floor. Bumungad sa kanyang napakalaking silid. Mas malaki pa kaysa sa buong apartment nila dati ng kanyang ina. May sariling walk-in closet, isang queen-sized bed na may velvet na headboard, a floor-to-ceiling window na tanaw ang pool area sa likod ng mansyon. Napahagat-labi siya. Nagustuhan mo ba? I designed it myself. I even chose the color of the sheets. I asked your mom what's your favorite. Proud na saad nito at hindi inaalis ang ngiti habang pinagmamasdan ang reaksyon niya. Ah, okay. Ang ganda. Tanging naisagot niya habang pinipigilan ang sarili na maiyak. Hindi siya sanay sa ganitong kabutihan. Sa buong buhay niya palaging may kapalit ang bawat kabaitang natatanggap niya. Kaya hindi niya alam kung ano ang motibo ni Shaira. Well, I'm glad you liked it. Sabay halik nito sa kanyang pisngi. Napatigil siya sa kinatatayuan. Ngayon lang siya nagkaroon ng kapatid na babae. Kahit sa papel lang. Na ginawang espesyal na isang bagay para sa kanya. This is mine? Halos pabulong niyang tanong. Yes, I hope you liked it. I really made sure na comfortable ka dito. You're a family now, Irina. Ngumiti ito ng sincere at walang bahid ng pagmamataas. Napakurap-kurap siya para hindi siya sanay sa kabaitan. Lalo na't sa buong buhay niya, wala silang permanenteng bahay. Palipat-lipat sila ng tirahan ng kanyang ina. Ngayon lang siya nagkaroon ng sariling kwarto na hindi nilipasan ng tagpi-tagping pader at sirang bintana. Salamat, Shaira. Mahina niyang tugon habang pinipigilan ng luha. Hindi ko akalaing magiging mabait ka sa akin. Why wouldn't I? Inikot ito ang katawan. Saka tumitig sa kanya. Hindi mo kasalanan kung anong desisyon na ginawa ng mga magulang natin. Kaya kung ako sa'yo, don't let their bitterness define your worth. Saglit na natigil ang mundo ni Irina. Parang may kung anong kirot sa dibdib niya. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa pagkalito. Noon lang may nagsabi sa kanya niyon at galing po sa taong dapat ay kakampi ng mga kapatid nito. Bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto. Nagulat si Shaira pero napaatras naman siya. Doon ay bumulaga si Eleanor. Nakasuksok ang isang kamay sa bewang habang nakasimangot. Uy, bonding kayo agad? Wow, this is cute. Shaira the angel, saving the lost puppy. Anito, saka lumingon sa kanya. Just don't get too comfortable. Kung akala mo magiging prinsesa ka dito, you're dead wrong. Eleanor. Sigaw ni Shaira pero walang pakialam ang ate nito. Let her be. Sagot naman niya habang tinutup ang dibdib at hinakbang ang isa niyang paa patras. Sanay na ako sa ganyang trato. Ngumisi naman ang babae. Good. Kasi simula ngayon, you'll have to work 10 times harder para lang mapantayan kami. You may be my stepsister by law, but in this house, you'll still a nobody. Umalingaw-ngaw ang yabang at lamig sa bawat salitang binitiwan nito. Pasensya ka na, Irina. Hindi siya ganun dati. Ka na magpaliwanag. Aniya, habang tinititigan ng pinto, kung saan lumabas ang babae. Ayoko maging pabigat sa kahit kanino. Kung kailangan kong patunayan ang sarili ko para lang matanggap bilang tao sa bahay na ito gagawin ko. Maaga palang gising na si Irina. Ilang beses siyang lumingon sa orasan habang pinipilit ayusin ang sarili sa harap ng salamin. Hindi siya ganun kasanay sa suot niyang corporate attire, lalo na sa masikip at matulis na stilettos na binili ni Shaira para sa kanya. Napabuntong hininga siya. Good luck, self. First day, dapat walang sabit. Habang bumababa siya ng hagdan, natagpuan agad ng mata niya si Shaira sa may dining area. Abala ito sa paglalagay ng orange juice sa baso. Nakasuot ng fitted na itim na blazer at straight-cut pants na parang modelong babaeng CEO sa mga fashion magazine. Wow, ang aga mo. Are you nervous? Tanong nito nang tuluyan siyang makita nito habang sinisipat ang suot niya. Medyo. Hindi ko alam kung paano sila matutuwa ba sila or baka hindi nila ako magustuhan. I don't know. Sana may tumanggap sa akin. Don't worry. I'll be with you today.
Sa marketing department ka assigned. I told Dad to place you there para guided ka. Ngumiti naman siya. Sa totoo lang, kung wala si Shaira baka matagal na siyang tumakas palabas ng mansyon na yun. Have breakfast muna. Hinahanda lang ang kotse. Maya-maya lang, dumating na ang service car nila. Napatingin si Irene sa mamahaling sasakyan. Kahit kailan, hindi siya sumakay sa ganong klase ng kotse, lalo na't may driver pa. Nang nasa mismong harapan na ng building ng Inares Industries, halos hindi na siya makakilos. Kumikinang sa liwanag ang araw. Ang buong fasad ng building, sobrang taas at elegante. Parang bawat sulok ay sigaw ng kapangyarihan at kayamanan. Let's go? Tanong ni Shaira. Tumango naman siya. Ngunit, pagpasok pa lang nila sa loob, agad siyang nakaramdam ng malamig na tingin mula sa receptionist hanggang sa mga dumaan na empleyado. Siya ba yun? Yung anak sa labas. Stepsister daw ni Shaira. Bawat bulong na naririnig niya parang karayom na tumutusok sa kanyang tenga. Pero hindi siya nagpahalata. Pinanatili niya ang tuwid na likod habang nakataas ang noo. Pag-akyat nila sa 18th floor, tinungo nila mismo ang marketing office. Malawak ito, may glass walls at may sariling conference room sa gilid. This will be our station. Kung may kailangan kalapit ka lang sa akin. I will be in the next office. Thank you, Shaira. Nakangiting sagot niya. Ang akala niya magiging smooth ang buong araw na yon. Ngunit agad na napawi ang kakalmahan ng sistema niya nang marinig niya ang malamig na tinig na ngayon dumagundong na sa buong opisina. What the hell is she doing here? Agad na napalingon siya. Halos masamid siya sa gulat nang makita si Erickson. Nakasuot ng gray tailored suit at nakakunot ang noo habang nakatitig sa kanya. She's my intern? Nakangiting sagot ni Shaira bago nilapitan ng kapatid at sinapo ang braso nito. Dad assigned her here, remember? I remember saying she doesn't belong here. She's not one of us. Malamig ang tono nito. Napanunok si Irina pero hindi siya umatras. Tumingin siya sa mga mata ni Erickson at nilabanan ang tingin nito. Hindi ko kailangan ng basbas mo para patunayan ko anong kaya kong gawin. Mariin niyang sagot. Tumaas ang kilay ng binata. Saka ngumiti ng sarkastiko. Let's see how long you last. Malamig na anito bago walang sabi-sabi na tumalikod at pumasok sa sariling opisina. Agad namang lumapit sa kanya si Shaira at marahang hinawakan siya sa balikat. Don't mind him. He's just complicated. Don't worry. Hindi naman ako nagpunta rito para makipagplastikan. Nandito ako para magtrabaho. Tumango si Shaira saka siya tinapik sa balikat. That's the spirit. Tawagin mo lang ako pag may problema ka. Nang umalis na ito at pumasok sa sariling opisina, naiwan siya sa gitna ng mga tinging mapanghusga. Nararamdaman niyang sinusukat siya mula ulo hanggang paa ng mga empleyado. Pero pinili niyang huwag magpakita ng kahit anong kahinaan. Mas tumayo pa siya ng tuwid at huminga ng malalim bago umupo sa desk na nakalaan sa kanya. Isa-isang binuklat ni Irina ang mga papel sa harapan. Gusto niyang magpakitang gilas sa unang araw pa lang. Tinawagan siya ng isa sa mga supervisor para i-brief sa mga proyekto ng marketing team. Tahimik siyang nakinig, inintindi ang bawat detalye at sinulat lahat ng mahalagang bagay. Ngunit kahit pilit niyang iniintindi ang trabaho, hindi niya mapigilan ng makaramdam ng bigat sa paligid. Ilang beses siyang nakarinig ng tahimik na tawanan mula sa gilid ng department. Halatang siyang pinag-uusapan. Anong alam niya sa marketing? Baka gumamit lang ng koneksyon. Sablayan. Tingin mo tatagal dito? Maganda lang, pero wala namang napatunayan. Imbes na pumatol, pinili niyang mag-focus. Hindi siya pwedeng matalo sa sarili niyang laban. Ilang oras din siya nag-research. Nagbasa pa siya ng dati nilang campaign at gumawa ng sarili niyang proposal para sa isang bagong online ad campaign. Tumayo siya at naglakad papunta sa printer. Pero agad nang laki ang mata niya nang pagbalik niya ay wala na sa desk ng papel na iniwan niya. Agad na pakunot ang noo niya.
Saan napunta yung proposal ko? May kinuha ba sa desk ko? Tanong niya sa isang empleyado na malapit sa kanya. Umiling ito pero hindi tumingin sa mata niya. Nakita niyang may hawak itong cellphone at tila may kinakausap sa chat. Siguro pinagtatawanan na naman siya. Napailing na lang siya. Hindi niya pinahalata ang pag-aalala na umakyat sa kanyang sistema. Agad na lang siyang naupo sa harap ng computer at nagreprint. Irina! Sigaw ni Eleanor na biglang sumulpot na parang multo sa loob ng opisina. Can you come here for a second? Nagtama ang mga mata nila. Nakangiti si Eleanor, pero halatang may halong panlilin lang ang ngiting iyon. Tinitigan ng dalagang screen ng computer at walang magawa kundi sundin to. Pagpasok niya roon, bumungad sa kanya isa pang supervisor. Si Miss Velasquez na may hawak na papel. Irina? May idea ka ba kung ba't pareho ang campaign draft mo sa file ni Andrea? Napakunot ang noon niya. Oh? Look at this. Inilapag ni Miss Velasquez ang dalawang papel. Agad nang lamig siya. Identical nga ang content. Parehong-pareho mula sa concept title hanggang sa pinaka-tagline. Mas nanlamig ang palad niya. Hindi ko kinopya yan. Ako gumawa niyan kanina. Aba talaga? Singit ni Eleanor. Kasi si Andrea kanina pa dito. She printed her copy before you even arrived. Kaya hindi ako convinced sa sinasabi mo. Agad na patingin siya kay Andrea na tahimik na nakatayo sa gilid. Pero hindi ito nakatingin ng diretso sa kanya. Alam niyang may mali. Alam niyang may nagnakaw ng file niya. Pero paano niya mapapatunayan kung wala siyang ebidensya? I swear, ako na unang gumawa nito. May file ako sa desktop ko. Unfortunately, na-delete na raw ang file mo. Nireformat ni Mike yung unit mo dahil daw may virus. Hindi mo ba alam? Sabat ulit ni Eleanor na may ngiting nanunukso. Sayang girl, hindi tuloy may papakita yung proof mo. Hindi siya nakasagot. Hindi niya alam kung uunahin niya ba ang inis o ang takot. Wala siyang ebidensyang hawak. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon sa mukha ni Eleanor ang kape sa lamesa pero hindi niya ito pwedeng patulan. Next time, Irina. Malamig na sabi ni Miss Velasquez. Be original. We don't tolerate plagiarism here. Lumabas siya ng conference room na parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Agad naman na napakapit siya sa mesa para hindi siya matumba. Ramdam niya ang mga mata nakatingin sa kanya, mga matang nagdiriwang ng kahihiyan niya. Irina, what happened? Narinig niya ang nag-aalalang tinig ni Shaira. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng seguridad nang marinig ang boses nito. Na-frame up ako. Alam ko na ninakaw nila yung proposal ko. Ako mismo ang gumawa nun pero tinagkamalan akong nagpa-plagiarize ng gawa. Agad namang tumigas sa ekspresyon nito. Who did this? Si Eleanor. Malinaw pa sa araw. Alam naman niya sa akin galing yun pero pinaikot niyang lahat. Napapikit ito sa inis. I'm sorry. Hindi ko alam na gagawin niya yan. Matamlay na pumanhik si Irina sa hagdan ng mansyon. Mabigat ang katawan niya matapos ang buong araw na puro pagdududa at pangmamaliit na inabot niya sa opisina. Bawat takbang niya parang hinihila ng pagkadismaya. Bitbit niya ang laptop bag sa balikat, pero mas mabigat ang laman ng dibdib niya. Galit, lungkot at pangungulila. Paglapag ng paa niya sa ikalawang palapag, narinig niya ang tawanan mula sa main living area. Napahinto siya. Minsan lang tumawa ng ganon si Mama. Ang nanay niyang dati ay laging iritable, laging walang panahon, laging may ibang inaatupag. Tahimik siyang bumaba ulit at dahan-dahang naglakad papunta sa malawak na sala. Sa likod ng kortinang manipis, dahan-dahan na sumilip siya. Nakikita niya ang kanyang nanay na si Vivian. Nakaupo sa sofa, naka-yellow sundress ito, nakalugay ang buhok at masaya na ikipagkwentuhan kay Don Eric. Sa tabi ng mga ito nakaupo si Shaira at Eleanor, habang nakasandal si Erickson sa kabilang gilid ng sofa na may hawak na basong wine. Nagtatawa na ng mga ito. Kitang-kita niya ang ina na nakahawak sa braso ni Don Eric habang malakas na humahalakha. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig habang pinapanood niya ang tagpong yun na parang eksena sa pelikula. Eksenang hindi siya kabilang. Eksenang ni minsan hindi niya naranasan. Hindi siya makagalaw. Gusto niyang lumabas,
Gusto niya magpakita pero nanigas ang tuhod niya. Hindi siya kilala sa lugar na yon. Anak siya ni Vivian pero ba't parang ibang tao siya sa sariling ina? Napatingin si Irina kay Shaira. Ito lang ang dahilan kung ba't nagtatagal pa siya sa bahay na to. Si Shaira ang tanging kakampi niya. Sa bawat insulto ni Eleanor at sa malamig na tingin ni Erickson sa kanya, si Shaira ang dumadamay. Ngunit kahit ito ay may sarili na ring mundo. Mundo kasama ang pamilyang tinanggap ang kanyang ina na parang matagal na bahagi ng pamilya. Napakapit si Irina sa pader. Pilit niyang kinokontrol ang emosyon. Ayaw niyang maiyak. Ayaw niyang makita ng kahit sino ang kahinaan niya. Lumayo siya at umakyat na muli sa taas. Dumiretso siya sa kanyang kwarto bago yan isarado at saka lang siya humagulhol. Hindi niya alam kung ano mas masakit. Ang pinagtatawanan siya sa trabaho o ang makitang mas masaya ang nanay niya sa piling ng ibang anak kesa sa kanya. Tumayo siya at humarap sa salamin. Namumugto na ang mga mata niya. Habang nanginginig ang baba niya, pinunasan niya ang mga luha gamit ang palad. Ano ka ba, Irina? Bulong niya sa sarili. Hindi mo kailangan ng kahit sino. Hindi mo kailangan ng pagtingin nila. Hindi mo kailangan ng yakap ng nanay mo matagal ka nang binabaliwala. Naglakad siya pabalik sa kama bago binuksan ang kanyang laptop. Inilabas ang flash drive mula sa bag. Binalikan niya ang campaign file na ginawa niya kanina. Ang ninakaw at inangkin ni Andrea. Kahit galit ang dibdib niya, hindi siya huminto. Binuksan niya ang mga notes, inayos ang presentation, dinagdagan ng research at insights. Gusto niyang ipakita na hindi siya basta tagasunod lang. Gusto niya ipakita sa buong departamento na hindi siya magiging anino ni Shaira. Siya si Irina. May utak, may galing, may dahilan kung ba't nararapat siyang naroon. Ilang oras siya nagtrabaho. Wala siyang pakialam kahit nagsisimula ng dumilim. Wala rin siyang pakialam kahit kumatok pa si Shaira sa pinto habang inaalok siya ng dinner. Later, ang tanging sagot niya, kailangan niyang tapusin to. Pagkatapos na ilang slides, napahinto siya. Napatingin siya sa isang lumang litrato nila ng kanyang ina. Maliit pa siya noon, mga 5 taon. Nakayakap siya sa bewang ng ina. Habang nasa tabi nila ang maliit nilang kariton sa palengke. Tandang-tanda pa niya kung paano kahit pagod ang ina sa pagtitinda, hinahalikan pa rin siya sa noo bago sila umuwi. Noon, sapat na yun para makalimutan niya ang gutom. Pero ngayon kahit yakap man lang wala. Pinikit niya ang mga mata. Hindi siya magpapakain sa lungkot. Hindi siya papayag na tuluyang maagaw na iba ang taong una niyang minahal. Maya-maya pa bumukas ang pinto. Nang magtaas siya ng mga mata, si Shaira yun na may dala ng isang tray ng pagkain. Irina, hindi ka pa rin kumakain. Niluto pa to ni Mami Vivian. Napalingon siya kay Shaira. Mami na rin ang tawag mo sa kanya? Natigilan ito ng bahagya at inilapag ang tray sa mesa. Sorry, nasabi lang. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa bintana. Okay lang, wala namang masama. Mas bagay naman talaga kayong pamilya kesa sa akin. Marahan itong lumapit sa likod niya. Hey, hindi mo kailangan ilayo sarili mo. Alam ko mahirap ang sitwasyon natin pero nandito ako. Kakampi mo ko. Nakagat niya ang ibabang labi. Ayaw niyang umiyak ulit. Pero unti-unting bumibigay ang boses niya. Hindi mo kasi naintindihan, Shaira. Sa lahat ng taong inaasahan kong kakampi ko, si Mama ang unang tinalikuran ako. Tapos ngayon masaya siyang kasama ng taong halos araw-araw pinaparamdam na wala akong kwenta. Ayaw naman niya talaga maging selfish. Ilang taon din na naging single mother ang kanyang ina. Ngunit habang lumalaki, unti-unting nawawala ang pagmamahal nito sa kanya. Bakit ang kanyang ina naging masaya habang siya miserable pa rin? I know. Hindi ko rin gustong mahitang nasasaktan ka. You just have to be yourself. I will stay with your side forever. Why? Ngumiti si Shaira. You are kind. You remind me of my mom. She's sweet, loving, genuine, and bubbly. The first time I saw you, magaan na agad ang loob ko sa'yo. You were like a sister that my mom sent. So don't worry, kakampi mo ako palagi, sis. 5 buwan ang lumipas simula ng tuluyang pumasok si Irina sa mundong hindi niya pinangarap mapasukan. Araw-araw tiniis niya ang mapanuring mata
mapanlait na salita at malamig na pakikitungo sa loob ng mansyon. Ngunit sa bawat unos, si Shaira ang naging takbuhan niya. Ang kaisa-isang liwanag sa madilim na palasyo ng kasinungalingan. Mas tumalakas ang ulan sa labas. May kasama pa yun na malakas sa pagkulog at pagkidlat. Lumili ka ng anino sa maikinis na pader ng mansyon. Umalingaw-ngaw ang katahimikan. Tanging lagastas ng ulan at kulog ang pumapagitna sa gabi. Ilang gabi na rin ito na hindi tumitigil. Masama talaga ang panahon. Kauuwi niya lang galing sa trabaho. Nag-overtime siya dahil sa dami ng kailangan tapusin. Basa na ang laylayan ng kanyang stocks. Nanginginig ang kamay niya sa lamig. Pero agad na umakyat ang pagtataka niya na mapansing walang katao-tao sa sala. Wala ang ina niya sa usual spot nito sa sofa. Ni kahit mga kasambahay wala din. Ma? Tawag niya habang tinatanggal ang heels. Shaira! Sa loob na 5 buwan na yon, mas naging malapit sila nito. Parang totoong kapatid niya na ito, na para bang walang pagkakaiba sa ugali nilang dalawa. Masaya siya, masaya ang puso niya. Agad nang ngunot ang noo niya nang wala man lang sumagot. Mula nang lumala ang stress sa trabaho, mas madalas nang nasa kwarto si Shaira. Pero kahit kailan hindi ito nakakalimot na mag-text o tumawag tuwing hindi ito bababa para kumain. Kahit pa nagdududa o umakyat siya, hindi niya alam kung bakit. Pero ang bawat takbang sa hagdan, lalo niyang nararamdaman ang kabog ng dibdib niya. Bigla namang lumamig ang ihip ng hangin sa hallway. Nakabukas ang bintana sa dulo. Nililipad dito ang mga kurtina. Agad naman siyang nagpalingalinga sa paligid. Wala ni isang tao. Tinahak niya ang kwarto ng kapatid. Magrarant siya tungkol dito, sa trabaho. Shaira, andyan ka ba? Kanina pa ako tumatawag. Hindi niya natuloy ang sinasabi. Nanigas ang katawan niya nang mapansin na nakabukas ang pinto. Agad na nanlamig ang buong katawan niya nang mapansin ang pulang likido na gumuhit sa sahig mula sa loob ng kwarto. Nanginginig na napakapit siya sa doorframe. Shaira! Halos hindi niya marinig ang sarili sa nanginginig na boses. Dahan-dahan siyang pumasok. Mabagal ang bawat takbang niya na para bang may bumubulong sa kanya na huwag ituloy. Ngunit mas malakas ang kaba, ang takot, ang kutob na hindi niya may paliwanag. Nang tuluyan siya makapasok sa loob ng kwarto, bumulaga sa kanya ang pinakamasakit na tanawing hindi niya kailanman inaasahang makikita sa buong buhay niya. Shaira, nakahandusay ito sa malamig na sahig habang nakadapa. Ni hindi gumagalaw at naliligo sa sariling dugo. Basang-basa ang buong carpet. Punit ang puting blouse nito. May bakas ng pila sa gilid ng tiyan. Ang buhok kay sabog. Mukha nito'y nakatalikod sa kanya. Shaira! Napasigaw siya. Mabilis siyang lumapit dito. Halos madulas siya sa dugong kumalat sa sahig. Agad na lumuhod siya at mabilis na iniangat ang katawan ng kapatid. Shaira, gising! Ano nangyari sa'yo? Inaalog-alog niya ito. Pero wala ito naging sagot. Naramdaman niya ang malamig nitong katawan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang mapansin niyang wala na itong pulso. Wala na itong hiningang pinapakawalan. At nang igalaw niya ng konti ang katawan ng kapatid, sa kanya napansin na isang bagay sa ilalim ng kama. Isang dugo ang kutsilyo. Nanlaki ang mga matang napaatras siya. Agad na napahawak siya sa bibig habang nanginginig ang kamay. Sunod-sunod na tumutulo ang luha. At hindi niya may paliwanag ang sakit na sumabog sa kanyang dibdib. Hindi pwede to. Hindi mo ko pwedeng iwan, ikaw lang. Niyakap niya ng mahigpit ang kapatid. Ang katawan ni Shaira. Halos wala nang salitang lumalabas sa bibig niya. Kundi pag-iyak na lang. Hindi niya alintana ang dugong kumakapit sa damit niya. Inilipat niya ang pisngi nito. Sa paharap, hinawakan niya ang pisngi ng babae. Hinaplos ang buhok nito. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako, please! Malakas na sigaw niya. Umaasa na may makakarinig kahit wala siyang naririnig na kahit anong yabag sa buong bahay. Mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas. Nagganap siya ng tao sa kahit saan. Ngunit sa bawat sulok ng mansyon, tanging ang mga anino na nakaraan ang sumasabay sa kanyang hakbang. Nagmamadali siyang pumunta ng sala. Sa bawat parte ng mansyon umaasa na makikita ang sino man upang matulungan siya. Ngunit walang sumasagot. Wala nang tinig na sumasalubong sa kanya, kundi ang kabang gumugulo sa kanyang dibdib. Wala ni isa. Isa sa kasambahay.
Sa pagbabalik niya sa kwarto, isang piraso ng papel na nakita niya sa ilalim ng kama. Isang papel na may maruming dugong marka sa gilid. Tinutok ni Irina ang mata niya dito. She trusted the wrong sister. Nabigla siya dahil doon. Ni hindi siya makahinga. Para bang binagsak ang mundo niya. Inilapag niya ang papel. Nanatili siya nakatayo sa pinto. Ang katawan niya, napuno ng hindi malirip na sakit. Kasabay ng luhang nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Bumalik siya sa tabi ni Shaira. At marahan na nilapat ang kanyang katawan sa katawan ng kapatid. Ang kanyang mga kamay dumadampi sa malamig na katawan nito. Ang mga dugo nito ay kumapit sa kanyang katawan pero wala siyang pakialam doon. Bakit mo ako iniwan? Ikaw lang ang kumakampi sa akin. Luhaan ang kanyang mga mata na niyakap ang malamig na katawan nito. Malakas siyang humagulhol. Sino may gawa nito sa'yo? Sino? Alam niya sa sarili niya na galit siya. Nasasaktan. My sister. Oh, my poor sister. Napakuyom ang kanyang kamao. Ngunit unti-unti niya yung pinakawalan. Pinunasan niya ang mukha nito gamit ang manggas ng blouse niya. Maingat niyang sinara ang mga mata ni Shaira. Irina, anong ginagawa mo? Narinig niya ang gulat at mukhang takot na boses ng kanyang ina. Kasunod nito ay ang sunod-sunod na mga yabag na papalapit. Walang buhay ang mga mata niyang tinignan ng mga bagong dating. You killed my sister! Agad na bato ng salita sa kanya ni Eleanor. Hindi. Halos hindi niya masabi ang salita. Para bang tinangay ni Shaira ang kaluluwa kasama nito. Kapatid ko siya. A murderer! Take her away! Guard! Ilayo niyo siya sa amin ang kapatid namin! Malakas ang sigaw ni Erickson. Agad namang tinignan ni Irina ang kanyang ina. Ngunit kitang-kita niya sa mga mata nito ang pandidiri at ang hindi may paliwanag na pagkamuhi. No, I didn't kill her! Ngunit isang malakas na sampal ni Don Eric ang nagpatigil sa kanya. Pinatuloy kita sa bahay ko. Shaira treated you well. Tas ito igaganti mo sa prinsesa ko. Pagbabayaran mo to. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon para magpaliwanag. Mahigpit na hinawakan ng guard ang braso niya. Pilit hinihila palayo sa katawan ng kapatid niyang si Shaira. Ma! Sabihin mo naman sa kanila na hindi ako pumatay kay Shaira. Alam mo naman kung gaano ko siya kamahal, ma! Tumalikod lang sa kanya ang ina na parang wala itong narinig. Hindi siya makapaniwala sa inasta nito. Lalo na nang makita niyang nakangisi si Eleanor at ang panalong tingin ni Erickson habang hinihila siya palayo. Doon niya lang napagtanto na nahulog siya sa kasamaan ng mga ito. Igaganti ko si Shaira. Igaganti ko siya. Ngunit imbes na matakot, ngumisipa ang mga ito. Halos isang buwan na si Irina sa kulungan. Hindi niya alam kung paano nangyari, pero lahat ng ebidensya nagtuturo sa kanya. Ilang beses niyang sinubukan na kumontra na inosente siya. Ngunit alam niya sa sarili niya na wala siyang laban sa magkapatid na Erickson at Eleanor. Ramos, may bisita ka. Mula sa pagkakatulala, napakurap-kurap siya. Pinagpaga niya ang kamay bago lumapit sa rehas. Sino raw ho? Hindi na siya pinansin ng lady guard. Binuksan nito ang selda at inalalayan siya palabas doon. Nang makapasok sa isang pinto, agad siyang nagtaka. Ang lalaki kasi na nakaupo doon, hindi pamilyar sa kanya. Maling kwarto ata. Irina Ramos? Natigilan siya sa lamig ng boses nito. Oo, sagot niya. Bago dahan-dahan, na umupo sa upuan nakaharap nito. Sino ka? Hindi niya makita ang buong mukha nito. Madilim kasi ang silid na yon at nakasuot ng formal suit na kulay itim. Mas natigilan siya nang bigla nito ilahad sa harap niya ang palad nito. I'm Clark Mendoza. I'm your sister's childhood friend. Agad na kumabog ang kanyang puso, kasabay ng pagkirot nito. Hindi pa rin talaga niya malilimutan ang itsura ng kapatid. Nandito ako dahil inihabiling kanya sa akin. And I'm sorry if I'm late. Kinailangan ko pa maghanap ng malinis na ebidensya para mailabas ka dito. Pakiramdam niya winawarak ang kanyang puso. Ang kanyang kapatid, kahit wala na ito nanatili nitong tinutupad ang pangako sa kanya.
Ipinagkatiwala niya ako sa'yo? Paano? Bakit? Naguguluhang tanong niya. Bago mangyari ang pagpatay sa kanya, lumapit siya sa akin. Sinadya niya pa akong puntahan sa Spain. Ang sabi niya sa akin, hindi siya komportable. Pakiramdam niya may mga matang tumitingin at nagbabantay sa kanya. She doesn't feel safe. Nanlamig ang mga kamay niya. Paano hindi niya napansin yun sa kapatid? Bakit hinayaan niyang mag-isa ito? She listed all the people na pinaghinalaan niya. Pero mas lumakas ang duda niya nang ibigay sa kanya ni Don Eric ang statement na magiging official heir siya sa kumpanya. Hindi siya mayaman pero alam niyang dapat panganay ang magmana nun. At bunso naman si Shaira. She knew that one of those days may mangyayari. Kaya binigay niya sa akin ang mga pictures mo. Your record, files, everything. She wants you to be safe. She wants you to live peacefully. But I don't want peace. Ipaghihiganti ko siya. Mariing saad niya, puno ng pait ang boses. Hindi ito kumontra. Sa halip nakitaan niya ng pagliwanag ang mga mata nito. Before that, ilalabas muna kita rito. Lumipas na ang 5 buwan mula nang pumanaw si Shaira. Ito ang pang-4 na buwan na nakalabas na siya ng kulungan. Sa mga lumipas na mga buwan, pinaplano niya ang kanyang paghihiganti. Pumatay sila ng inosente. Sinira nila ang tanging taong naniwala sa kanya. At ngayon isa-isa silang babagsak. Dahan-dahan at masakit. Rinig na rinig niya ang pagbanggaan ng wine glass at mga tawanan sa mansyon. Nagpa-cater ang kanyang ina para sa isang charity event na ang front ay para sa mga batang ulila. Pero alam ni Irina, pera-pera lang ang lahat. Nakaupo siya sa sulok habang pinagmamasdan si Erickson na umiinom ng wine. Tinatabihan ito ng new girlfriend nito na si Clarice, isa sa mga sosyalera ring anak ng politiko. Humahagikik ito sa bawat joke ni Erickson na para bang walang tinatagong kasalanan ng mga ito. Sumimsim siya sa kanyang wine glass bago malamig ng umiti. Confident siyang tumayo at pumasok sa kitchen. Nilapitan niya ang isa sa mga waiter bago niya ito binulungan. Itinuro niya ang alak na nakalaan kay Erickson. Tinanggap naman ng waiter ang pera at agad na sumunod. Bumalik si Irina sa kanyang kinauupuan. Napangisi naman siya habang umiinom ng wine. Habang pinagmamasa ng baso ng lalaki na may nakalagay na gamot. Hindi ito para patayan ang kanyang stepbrother. Pero sapat ito para magdulot ng matinding pagkabalisa, matinding pagsakit ng tiyan at kahihiyang hindi basta mabubura. Nakita niya ang pagtayo ni Erickson. Bigla itong napahawak sa tiyan habang namimilog ang mga mata. Dinig niyang napasigaw ito sa sakit. Agad itong nabitawan ng baso. Nag-aalala namang lumapit ang girlfriend nito ngunit napaatras to nang magsimula nang magsuka ang lalaki sa gitna ng ballroom. Sa harap ng mga bisita, sa harap ng press. Erickson! Sigaw ni Clarice habang iniiwas ang gown nito sa suka ng nobyo. Napailing siya habang pinapanood ang eksena. Napangisi siya at lalo nang nagpapanik ang lahat. Agad na tumawag ang mga ito ng ambulansya. Isa itong malaking kahihiyan sa harap ng media. Nag-uumpisa pa lang ako. Umuulan ng gabing yon. Bawat patak ng ulan parang paghuhugas ng kasalanan ng mansyon. Pero walang ulan na kayang linisin ang dugong dumadaloy. Sa loob ng isa sa mga kwarto doon, 5 buwan ang nakakalipas. Wala ring ulan ang kayang palamigin ng apoy sa puso ni Irina. Apoy na unti-unting naglalagablab, handang lamunin ang bawat taong sumira sa kanya. Ngayon, si Eleanor ang susunod. Binuksan ni Irina ang pinto ng ballroom ng Inares Mansion. Pinuno ng champagne, chandelier at mga taong may ngiti. Pero alam ni Irina ang totoo. Damage control lang ito. Matatag siyang pumasok sa loob. Suot ang itim na dress na may pulang lining. Mahigpit ang hawak niya sa clutch bag, pero mas mahigpit ang hawak niya sa ebidensyang kayang durugin ang pagkatao ni Eleanor. Naglingunan ng mga tao dahil doon umalingaw-ngaw ang mga bulungan. Nararamdaman niya ang mga mata ng tao na bumaba't tumaas sa katawan niya. Ngunit wala siyang pakialam. Sanay na siya sa panlalait. Hindi na siya natitinag ng tingin. Hindi na siya natitinag ng takot. Napatingin si Eleanor mula sa stage. Bahagya pa itong namutla. Mukhang hindi nito inaasahan na naroon siya. What are you doing here? You're supposed to be in prison.
Ngunit kumisilang siya at confident na tumayo sa gitna ng ballroom. Binuksan niya ang cellphone at pinindot ang play. Tumunog sa mga speakers ang recording. Kung mawawala si Irina, wala na magiging sagabal pa sa atin. Hindi naman siya totoong inaris. Alagain lang yan. Bata ng kabit. Shaira literally made her as her sister, and we should get rid of her. I heard you too. Tigil-tigilan niyo na yung pinaplano niyo against Irina. I won't let you to get away from that. Oh, come on. Stop being hero, Shaira, and cooperate. Without her, masasolo mo ang kumpanya. Without her, we can be close again. Tila ba tumigil ang oras? Ni isa walang gumalaw. Ni walang kumibo. Ang lahat ay nanlalaki ang mga mata na tumingin kay Eleanor. Maging ang mga reporters na naroon at umiinom ng wine. Mas tumindig siya ng maayos. Hawak pa rin ang cellphone. Pero sa pagkakataong ito, hawak na rin niya ang dignidad niya. That's your true voice, Eleanor? Ani Irina, yan ang mga salitang binitawan mo habang pinaplano yung siraan ako. At habang nilalason mo si Shaira laban sa akin. Agad na napatingin si Eleanor sa mga kamera at mabilis bumaba ng stage. Fake yan! Inedit mo lang yan, hindi yan totoo. Gusto mong pakinggan? Yung buong isang oras? May backup ako. Gusto mo ipakita ko yung mismong oras, petsa, at location kung saan mo sinabi yan? Nanginginig ito habang nalilisik ang mga mata nakatingin sa kanya. Galit na lumapit ito sa kanya. Is it about my money? Or the money that we have? Ano? Gusto mo makuha lahat? Gusto mo agawin ang kumpanya? Hindi pera ang gusto ko. Justice. Revenge. I'll avenge your death. At hahabulin kayo ng karma hanggang sa hukay nyo. Sinira mo ang pamilya namin. Sinira mo ang pangalan ng pamilya namin. Galit na sigaw nito. Hindi ko sinira ang pamilyang matagal ng bulok. Binunyag ko lang yung baho nyo. Mabilis na naglapitan ng media. Agad na nagkislapan ng mga kamera. Agad na naglandas ang luhas sa pisngi ni Eleanor. Hindi nito ininda ang makeup na dumadaloy sa pisngi. At bigla na lang itong lumuhod sa harap ng media. Irina, please patawarin mo ako. Tinitigan niya ito. Ngunit nanatiling matuwid ang tindig niya. Hindi siya tumingin sa baba. Hindi niya hinayaang lamunin siya ng awa. Hindi ko ibibigay ang kapatawaran. Dahil kahit masunog ka sa impyerno, gugustuhin ko pa rin na mahirapan ka. Lumapit naman siya sa isang opisyal mula sa SEC. Kasama ang mga legal counsel. Dinala ng mga ito sa kanya ang folder ng ebidensyang ipinasa niya 2 linggo ang nakalipas. Lahat, pirma ni Eleanor. Lahat, may bahid ng pandaraya. Miss Inares, may warrant of arrest laban sa'yo para sa corporate fraud at falsification of documents. Agad na umalingaw-ngaw ang sigaw ni Eleanor habang pumapalagto kasabay ng malakas na paghagulhol. Habang hinihila ng mga otoridad palabas ng ballroom. Nanatili siyang tahimik habang pinapanood niya ang pagkatanggal ng korona. Pinapanood niya ang pagbagsak ng Diyos ang matagal nang nagpakasasa sa trono ng kasinungalingan. Umuulan ng malakas nang dumating si Erickson sa opisina. Nakasalubong nito ang receptionist na nakayuko habang nakaiwas ng tingin. Niwala siyang pakialam. Binilisan niya ang paglalakad bago tinanggal ang basang coat at dumiretso sa elevator. Pagbukas ng elevator sa 20th floor, hindi niya inaasahan ang tahimik na paligid. Wala na ang mga usual na boses. Wala ang mga tauhan niya. Para bang may humigop sa lahat ng ingay. Tanging aircon lang ang naririnig niya. Nakasalubong niya si Lester, ang pinaka-close niyang assistant. Boss, we need to talk about something. Ani Lester na nanginginig ang boses. About what? Inabot naman ito sa kanya ang tablet. Basahin niyo po, sir. Kunutong kinuha niya ang tablet at binuksan ang article. Exposed. Erickson Inares. Involved in offshore tax evasion, employee harassment, and fraudulent business practices. Agad na tumigil ang mundo niya. Nangalumata siya habang binabasa yon. Nandun ang lahat. Mga bank statements sa Cayman Islands. Emails sa babae niyang employee na may halong pananakot. At audio recordings ng meetings kung saan tinuro niyang i-falsify ang financial reports.
Paano to lumabas? Singhal niya. Hindi namin alam. Kagabi lang. Bigla na lang pinost ng anonymous user. Viral na lahat ng platform. TV, radyo, social media, lahat. Ibinato niya ang tablet sa mesa. Hanapin niyo kung sino may gawa nito ngayon din. Hindi gumalaw si Lester. Nanatili ito nakatayo habang nakayuko. Lumapit si Erickson bago mariing hinawakan ang balikat nito. Anong problema? Tumulo ang pawis sa sentido ni Lester. Sir, may isa pa pong problema. At may isa pa pong nangyari. Hindi na siya sumagot. Tumalikod ito at iniabot ang isang brown envelope. Galit na binuksan niya ito. Nanlamig siya ng bumungad sa kanya ang laman nito. Litrato niya habang nakahubad at natutulog. Sa tabi niya isang babaeng mukhang menor de edad. May timestamp pa yon at may pirma sa likod. One mistake can destroy an empire. Agad na napaluhod siya sa sahig. Kaya naman napakapit siya sa lamesa para pang suporta sa nanginginig niyang sistema. Imposible. Wala nakakaalam nito kundi ako. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang natulala. Nang tumingin siya sa bintana, nakita niya may mga reporters sa labas ng building. May dalang kamera ang mga ito at may hawak na placard. Jail, Erickson Inares. Kumalabog ang pinto. Pumasok ang head ng HR. Sir, dumating na po ang legal team. Nasa conference room. Tumayo siya bago pinunasan ng pawis sa leeg at agad naglakad papunta doon. Bawat takbang niya, parang may mabigat na bato sa dibdib. Pagpasok niya sa silid, bumungad ang 5 abogado. May kanya-kanyang dalang folder ang mga ito. Erickson, kailangan mo humarap sa internal investigation. May cease and desist order mula sa BIR. Kung hindi mo linawin agad to, pwede ka matanggal at kasuhan. Hindi siya sumagot. Inikot niya ang tingin. Lahat ng mata nakatutok sa kanya. Lahat ng mukha ng mga ito puno ng pagdududa. Mukhang wala nang kumakampi sa kanya. Alam ko may gumagawa nito. Hindi to coincidence. Isa tong plan. Natigilan siya na maalala niya si Irina. Agad siyang napatayo sa isipin yon. Iwan niyo muna ako. Nang magsialisa ng mga abogado, tuluyan siyang naiwang mag-isa. Humugot siya ng paghinga bago niya binuksan ang cellphone. Miss na miss mo na ako, kuya? Malamig ang boses ni Irina mula sa kabilang linya. What the hell do you want? Buhay mo. Nanindig ang balahibo niya sa kakaibang tono nito. Sinira mo ang buhay namin. Diba? Kaya buhay mo yung kapalit. No. You ruined our lives. Ano pa bang gusto mo? Alam mo kung anong ginawa mo, Erickson? Alam mong may utang ka sa kanya at yun babayaran mo yun pa isa-isa. Wala kang ebidensya. Mas mabigat ang konsensya kaysa ebidensya. Sagot ni Irina, babagsak ka rin. Siguro nga, pero bago mangyari yon, masisira mo na ang buhay mo. Mababaliw ka muna at hihilingin mo na lang sana namatay ka na lang. Naputol na ang tawag, kaya naman galit niyang tinapon ang cellphone niya habang nanginginig pa ang kanyang kamao. Board of Directors fires Erickson Inares amid skandal. Napaupo si Irina sa lumang kwarto ni Shaira. Hawak niya ang kanyang cellphone. Pinapanood niya ang live stream ng press conference ni Erickson. Nalilimahe dito sa pawis. Halatang hindi ito natulog, halatang wasak. Masarap pa, Erickson? Bulong niya. Hinalikan niya ang picture frame na milarawan nila ni Shaira bago niya ito mahigpit na niyakap. Ako naman ang poprotekta sa iyo, Shai. I'm sorry. Tumunog ang malaking orasan sa loob ng mansyon. 6:00 na ng gabi, tahimik ang paligid at malamig ang hangin. Ilang araw nang walang tulog si Vivian. Patuloy kasi ang pagtawag ng mga reporters. Nag-uumapaw sa email ang mga tanong mula sa stockholders. Babad na sa trabaho ang asawa nito. Binuksan ang lampshade sa tabi ng sofa na umilaw sa buong sala. Mula sa kortina, dahan-dahang lumitaw si Irina. Nanatili siyang nakatindig doon. Huwag kang basta-basta papasok ng walang paalam. Malamig ang boses ng kanyang ina. Hindi naman ako bisita. Dugo mo rin ako. Pumihit ang matanda at tinitigan siya ng mariin. Hindi mo kailanman naging tahanan ng mansyong to. Hindi mo ako kailanman naging ina.
Ngumiti siya dito, pero walang saya sa mga mata. Yan ang linyang gusto mong paniwalaan, di ba? Pero habang nakikipaglandian ka sa mga politiko, habang nilalaman ka ng ambisyon mo, nakalimutan mong may anak ka nasaktan. Tumigil ka. Hindi naman siya tumigil. Sa halip lumapit pa siya, habang hawak ang USB. Inabot niya ito sa kanyang ina. Play it. Ngayon. Tinitigan nito ang USB pero hindi ito kinuha. Kaya naman lumapit siya sa media player at sinaksak ito mismo. Nag-play ang video. Lumabas doon ang kanyang ina na may kasamang ibang lalaki. Ang mas nakakadiri pa doon ay si Don Eric pa mismo ang nagpupush dito na gawin yon. Hindi nakakibo ang kanyang ina. Mukhang nanlalambot ang tuhod nito. Kailan mo nakuha yan? Nung gabi bago namatay si Shaira, nagsumbong siya sa akin. Minilapitan siyang private investigator at bago siya pinatay, naiwan niya sa drawer ang USB na yan. Wala akong kinalaman sa pagkamatay niya. Lumapit si Irene bago mariing tinitigan to. Mabigat ang hakbang niya. Sarili mo lang ang niloloko mo, mama. Nagpalaman ka sa pamilyang to? Napuno ng madilim na ambisyon. Sinira mo ang sarili mong dignidad. Pinagkanulo mo ako. Sinira mo ang katiting na tiwalang binigay ko sa'yo. Yes, you didn't kill her, but you were part of that plan. Anong pinangako sa'yo ni Eleanor? A lifetime wealth? It's because they're fucking using you. Lahat ng ginawa ko para sa pamilya, para sa'yo. Hindi mo kailanman tinuring na pamilya si Shaira. Hindi mo rin ako tinuring na tao. Sarili mo lang iniisip mo. Tumayo palayo ang kanyang ina. Nanginginig ang kamay nito na humawak sa likod ng sofa. That's why you killed Papa, right? Dahil ambisyon mo rin yun. Nag-ambisyon ka ng sobrang taas. Mas nanlaki ang mga mata nito. Hindi. Alam ko na, ma. Matagal na pala kayong magkakilala ni Don Eric. Bago pa man kayo magkakilala ni Papa, naging kabit ka niya. Maging ang aksidente ng mami ni Shaira, kagagawan niyo din. Napakasama niyo. Mabilis na lumapit sa kanya ang kanyang ina. Hinila nito ang braso niya. Fine, nahuli mo nga ako. Ni hindi naman kita anak. Ang tagal ko naghirap para sa'yo. Isinakripisyo ko na hindi tumira sa magarang mansyon na ito. Anak ka ni Hillary. You were her firstborn. Sumunod sa'yo si Shaira but luckily, I got pregnant with twin first. Ang dami kong tiniis. Para lang tanggapin mo ko. Ilang beses ako nagpakumbaba, umaasang mahalin mo rin ako kahit konti. Hindi kita kailanman minahal. Alam ko na. At ngayon, hindi ko na kailangan yon. Nararamdaman niyang panginginig ng kanyang sistema. Sa mga anak ko dapat ang mga mana. Pero masyadong epal si Shaira. Hindi ko naman aakalain nakikilos agad ang mga anak ko. Mana talaga sila sa akin. Mga matatalino. Hindi niya napigilan ang kanyang galit. Malakas na sinampal niya ang babae. Walang yaka, kriminal! Agad na nagpasukan ng mga pulis na nakaabang na sa labas kanina pa. Binigyan niya lang ng signal si Clark na maghintay muna sandali. Pagbabayaran mo itong lahat, mga kriminal kayo! Galit na sabi niya. Ngayon na ulit rumagasa sa kanya ang negatibong pakiramdam. Pinatay niyo ang mami ko! Pinatay niyo yung kapatid ko! Mabubulo kayo sa impyerno! Agad na niyakap siya ni Clark, pero hindi pa rin niya mapigilan ang sarili. Ilabas mo na lahat. I'm here. I am here. Clark, they killed my family. Parang batang pagsusumbong niya rito, habang humahagulhol. I know. Don't worry. Mabubulok sila sa kulungan. At masusunog sila sa impyerno. Malamig ang gabi, nang bumaba si Irina sa sasakyan. Tumigil sila sa harap na isang pribadong beach resort sa Batangas, isang pag-aari ni Don Eric. Walang bantay sa gate. Binuksan nito ni Clark gamit ang duplicate key na nakuha nito mula sa dating tauhan ng Don, na lumipat na ng panig. Sigurado ka ba nasa loob siya? Tanong niya sa binata habang binubuksan ang trunk ng sasakyan. Kinuha niya ang flash drive, ang folder ng mga ebidensya at ang baril na itinatago niya. Tinutukan namin siya.
ang bawat kilos niya sa loob ng 2 linggo. Walang araw na hindi siya umalis dito. Wala siyang takas. Pumasok sila sa loob ng resort. Pinatay ni Irina ang flashlight. Nang umabot sila sa main hall, kumikistap ang mga ilaw sa hallway. Bumukas ang pinto ng master suite. Lumitaw doon si Don Eric, nakasuot ng silk robe, habang may hawak na baso ng brandy. Tumingin to sa kanila, na hindi man lang nagulat. Parang matagal na nitong hinihintay ang tagpong ito. Akala ko ba, hindi ka na babalik, iha? Ang ganda mo pa rin. Gaya ng ina mo. Lumapit siya dito at hindi sumagot. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Tumanda man si Don Eric. Hindi pa rin nawala ang yabang at kasamaan sa mga mata nito. Nagugulat ka ba kung ba't ako nandito? Hindi mo ba in-expect na ako ang huling haharap sa'yo? Gusto mo ng pera? Gusto mo ng pabor? Umupo ito sa sofa at uminom ng brandy. Pwede ko ibigay lahat. Hindi ko kasalanan kung mahina ang nanay mo. Binagsak niya ang folder sa mesa. Kumalat doon ng mga larawan. Ebidensya ng mga kasong isinampa niya. Larawan ng bangkay ni Hillary. Ang accident report ng nanay ni Shaira. Video ng pag-uusap ni Don Eric at Vivian tungkol sa planong pagpatay. Ngumisi lang ito. Pero nakita ni Irina ang paninigas ng panga nito. Hindi mo ako kayang patumbahin sa mga papelang na yan. Hindi lang to papel. Ipinasa ko na mga ebidensyang yan sa mga abogado at media. Ilang oras na lang lalamunin ka ng sarili mong kalokohan. Tumayo ito at galit na hinampas ang mesa. Wala kang alam. Bata ka pa para kalabanin ako. I'm old enough to kill you with my revenge. Sagot niya habang inilabas ang baril mula sa trench coat. Tinutok niya ito kay Don Eric. Natigil naman si Clark. Irina, alam ko ginagawa ko. Pumatay ka na inosente. Pinagsamantalahan mo ang kahinaan ng mga babae. Ginamit mo ang pera. Kapangyarihan mo para itago lahat ng kasalanan mo. Lumapit si Don Eric na tila hindi natatakot. Kahit anong gawin mo, walang maniniwala sa'yo. Lahat sila. Utang ang buhay sa akin. Hindi ko kailangan ng tiwala nila. Kailangan ko ng katarungan. Hindi mo kayang pumatay. Gusto mo bang masubukan ngayon? Bigla na lang bumukas ang likurang pinto, pumasok doon ang 2 gwardya ni Don Eric na agad tinutukan si Clark ng baril. Bitiwan mo yan, iha. Baka dito matapos ang malapelikula mong plano. Sabi nito habang umingisi. Hindi siya gumalaw. Tinignan niya si Clark at tumango ito senyas na handa ito. Alam mo ang pagkakaiba natin, Don? Ikaw gumagamit ng tao para manira. Ako? Gumagamit ng sakit at sugat para bumangon. Unti-unti niyang nilalapit ang daliri sa gatilyo. Bago pa makaputok ang mga tauhan ni Don Eric, binunot ni Clark ang baril sa likod ng pantalon, pinaputokan ng isa sa mga ito. Agad na napahandusay. Mabilis namang sinipa ni Irina ang baril ng isa pa at tinutukan to sa ulo. Tapos na ang laro mo. Tumakbo ka kung gusto mong mamatay sa labas. Pero hindi tumakbo ang Don. Sa halip sinubukan itong agawin ng baril mula sa kanya. Kaya naman nag-agawan sila hanggang sa umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Agad na tumigil ang oras. Bago na palahod si Don Eric na ngayon ay tinamaan sa balikat. Nagwala ito sa sakit habang nagmumura. Sa kulungan ka mamamatay? Hindi sa bala ko. At doon mo mararamdaman lahat ng ginawa mo. Pumasok ang mga pulis. Hawak ng mga ito ang arrest warrant. Ipinag-utos ni Clark ang pag-escort kay Don Eric habang hawak pa rin ni Irina ang baril na ngayon nanginginig na. Nilapitan siya ng binata at masuyo na hinawakan nito ang kamay niya at binaba ang baril. Tapos na, Irina. Hinanap niya ang mga mata nito. Doon nakaramdam siya ng kakampantihan. Miss na miss ko na siya. Aniya na ang tinutukoy ay si Shaira. Tumango naman ito bago marahan siyang niyakap. Palagi siyang nasa tabi mo, Irina. Just like what she promised. Tinatangay ng hangin ng buhok ni Irina. Marahang inilapag niya ang 2 bouquet. Puting lili para kay Shaira ang kanyang kapatid. At sa pink carnation naman para sa puntod ng kanyang ina na kailanman hindi niya nakilala. I did it, guys.
Naipaghiganti ko na kayo. Wala na sila. Hindi na nila kayo pwedeng saktan. Hindi kagaya dati. Hindi na ganun kabigat ang puso niya. I hope that you'll find each other in heaven. Pero hindi pa rin ako mapapagod na alalahanin kayo. Ngumiti siya at marahang hinawakan ang puntod ng mga ito. Shai, I hope you're proud of me. Hindi naging madali pero pinaglaban ko kayo hanggang dulo. And don't worry, I lived the life you wanted me to have. Mabubuhay ako ng payapa. Ingatan ko ang sarili ko. At gagawin ko ang bagay na gusto mo. At gusto ko. Pinawi niya ang luhang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi na ito luha ng sakit. Luha na ito ng katapusan. Pangalawang taon na ito magmula nang mapabagsak niya ang buong Inares Corporation. Isinalba niya ang mga bagay na pinaghirapan ng kanyang kapatid. Bumili din siya ng sariling properties para doon nalagaan at protektahan ang mahalagang bagay na iniwan ni Shaira. Pinanatili niya ang negosyo ni Shaira sa fashion. Ipinangalan niya ito sa pangalan ng kapatid, Shai Threads. Isinalba niya ang legacy project nito. Inalagaan niya ang mga tauhang tapat. Nagtayo siya ng foundation para sa mga biktima ng domestic abuse. Pinondohan niya ito mula sa mga asset na kinumpiska mula sa Inares family. Sa loob ng 2 taon na sentensyahan ng panghabang buhay na pagkakakulong ang buong pamilya ng Inares. Tiniyak din ni Clark na sa magkakaibang kulungan nakalagay ang mga ito para mas lalong mahirapan ang mga ito. Hindi pa rin niya magawang pumunta kunasan sa Eleanor. Dahil kahit pa matagal ay paulit-ulit niya nakikita ang napanood niya sa CCTV na ito ang mismong sumaksak sa kapatid niya. Hindi niya makapasa sa sistema niya ang magpatawad at kailanman hindi niya yun gagawin. And don't worry, Shai. Aalagaan ko ang kapatid mo just like what I promised. Bigla na lang sumulpot si Clark kung saan pa nanggaling. Hoy, wag ka nga dyan. Baka mamaya mag-assume yung kapatid ko. Biro niya dito. Sus, sasabihin mo na rin naman sa kanila, di ba? Tumango siya at ngumiti ng bahagya. Sis, Mommy, si Clark nga pala, fiancé ko. Tumawa si Clark pero namula din. O alam lang nila kung gaano katagal ako naghintay. Tinignan siya ni Irina. Matagal at malalim. Worth it pa? Higit pa. Naglakad sila palayo sa sementeryo. Sa labas, nakapark ang sasakyan ni Clark. Sumakay sila at bumalik sa bahay ni Irina. Sa gilid ng burol. Maliit na bahay pero puno ng bulaklak at kapayapaan. Mainit ang araw pero malamig ang hangin. Nasa tabing dagat, ang puting altar na gawa sa kahoy, binalot ng puting bulaklak at mga puting telang hinipan ng hangin. Umuugong ang alon habang nakaupo ang ilang piling bisita sa harap ng altar. Tahimik sila nakatingin kay Irina habang nakatayo ito sa dulo ng aisle. Nakasuot ng simpleng puting dress. Huminga siya ng malalim, hawak niya ang bouquet ng sunflower at white roses, paboritong bulaklak ni Shaira. Nakaangat ang baba niya, nakangiti habang tumitingin kay Clark na nakatayo sa harap ng altar, nakasuot ng simpleng barong at maong. Humakbang siya ng mabagal, walang ibang tunog kundi ang musika ng dagat at ang marahang pagtugtog na acoustic guitar. Ngumiti si Clark, tila kinikilig sa bawat akbang niya. Hindi ito kumurap, hindi rin ito huminga na malalim. Tila takot ito mawala ang isang segundo na eksena. Tumigil siya sa paglalakad at humawak sa kamay ni Clark. Nandito na ako. Tumango ito. Naghintay ako. Buong buhay ko. Ako rin. Lumapit ang judge at sinimulan ng seremonya. Tahimik lang naman ang lahat. Hindi nila kailangan ng engrandeng kasal. Hindi rin nila kailangan ng maraming bisita. Ang mahalaga nandun sila. Magkasama, buo. Nagpalitan sila ng pangakong panghabang buhay sa isa't isa. At sa harap ng mga bisita, tuluyang inangkin ni Clark Mendoza ang buong pagkatao na Irina Ramos. Gulat na gulat si Clark Mendoza nang matagpuan niya si Shaira Inares na nakaupo sa sofa niya sa loob ng mansyon sa Spain. Ito ang babaeng kababata niya mula pa sa Pilipinas. What brought you here, Shai? Matalik silang magkaibigan.
Halos magkadikit na nga ang bitukan nila noon habang lumalaki. Clark, I need your help. Ang dalagang ito, ang hindi uri ng tao na hihingi ng tulong. Madalas mas gusto nito gumalaw mag-isa. Kaya naman alam niyang mabigat ang bagay na kailangan nito. You are a respected lawyer. You have your people. You have the connection. Inilapag nito sa table ang mga larawan ng isang babae. Natigilan siya dahil doon. Tila na starstruck siya sa kagandahan nito. She was my sister. Gulat na napatingin siya dito. Kilala niya ang mga kapatid nito at tiyak niyang ang babaeng nasa larawan, hindi niya pa nakita kailanman. Well, what I mean is, itinago siya sa akin. And now, her mom married my dad. So she's now my stepsister. Pero sister ko siya by blood. Gets? I don't feel safe anymore. Alam kong threatened sina Eleanor at Erickson sa presence ko. Gusto rin nilang kunin lahat ng mana ko mula kay mommy. Kailan ko lang nalaman na siya ang totoo ko at buo kong kapatid. Anak ng mistress ni dad ang mga kinalakihan kong kapatid. That's the truth. Nagsusumama ang mga mata nitong tumingin sa kanya. Promise me that you will protect her. Na kung may mangyari sa akin, di mo siya pababayaan. You were the only person I trust in this world to protect her. Hindi ko na masasabi sa kanya ang totoo, dahil baka mas masaktan lang siya. Here's my will. Lahat ng documents na kailangan niya para makuha niya ang yaman at mana para sa kanya. She deserves peace and all the love in this world. Lord, please protect my ate. I won't be there anymore. Pwede naman siyang tumanggi. Dahil may chance na masira ang pangalan niya para protektahan to. Pero dahil matalik niyang kaibigan si Shaira, at may kung anong epekto sa kanya litrato ng dalaga, kusa niyang ginawa ang lahat para sa mga ito. I was hurt too, Shai. Kung saan na pati ikaw na protektahan ko. Sana magkasama pa kayo. To know each other more. To create more happy memories. To bond stronger. To fulfill the missing parts. Pero ayos na. Ako nang bahala. Magpahinga ka na rin, best friend. Tinignan ni Clark ang mag-iina niya. Napapalapit sa kanya ngayon na may malawak ng ngiti. Mas naging fresh at bubbly ang kanyang asawa. Dahil na siguro sa malayo sa syudad ng tirahan nila. Malayo sa gulo ng nakaraan. Lumapit si Irina. Habang buhat ang 2 taong gulang nilang anak, marahil ay napansin niya agad ang lungkot sa mga mata niya. Habang nakatanaw sa dagat. Hey, okay ka lang ba? Bulong nito sa kanya. Ngumiti siya bago marahang tinapik ang pisngi nito. Naalala ko lang si Shai. Sana nakita niya to. Sana naranasan niya rin to. Tahimik itong tumango sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung nasa na ako ngayon. She saved me. In her own painful way. Kinuha ni Clark ang folder. Binuksan niya ito at pinakita kay Irina ang lumang larawan ni Shaira, ang last will, at ang handwritten letter para dito. Ito ang iniwan niya sa akin, bago siya tuluyang mawala. Lahat ng ito pinagplanuhan niya para sa'yo. Gusto niya siguruhin na magiging ligtas ka, masaya at may magmamahal sa'yo ng buo. Dahan-dahang binasa ni Irina ang sulat. Tila may alo ng damdaming dumaan sa dibdib nito, habang binabasa ang bawat salita ni Shaira. Mga salitang puno ng pagmamahal at pagsisisi. Napapikit si Irina habang pinipigilan ng luha pero kusa pa rin tong pumatak. Niyakap nito ang anak nila na ngayon nakatulog na sa kanyang dibdib. Sabay na tumitig sila sa kalangitan at niyakap ang isa't isa. Alam ni Irina kung gaano siya kamahal ni Clark. Ganon din si Clark sa kanya. At aaminin nila na madilim ang pinagmulan nila, na may kanya-kanya silang ginawa para makamit ang hustisya. Ngunit natagpuan nila ang tahanan at kapayapaan sa isa't isa. At habang buhay nilang aalalahanin, ang naiwang alaala ng taong naging dahilan kung bakit naglandas ang kanilang mga mundo. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Joe Milatido, Allen Villaruz, Felen Enriquez, Zuhira Giapos, J.M. Abunga,
Daisybel Apit, Gemma Lampa, Catherine, Mario Paquera, Virginia Reyes, Nancy Arca, Guilher de Viejo, Florence Galvan, Luz Viminda Vergara, at Teresita Gragasin. Maraming salamat po sa inyong lahat.